Mariposa Bernabe, anak ka talaga ng tatay mo. Bumangon ka na nga riyan at tanghali na. Sigaw ng not so evil pero maingay ni stepmudra ni Mariposa. Pabalikwas siyang bumangon at sinilip ang oras na nasa cellphone niya. 11:00 na ng umaga. Napuyat na naman kasi siya sa kakapanood ng K-drama sa Netflix. Ito na ma, gising na, palabas na nga po. Anya nang muling sumigaw ang mama esang niya. Hindi na siya naghilamos pa at diretsyong lumabas na lang ng kwarto niya. Naabutan niya ang madrasta na nagluluto pa sa kusina. Ma, anong ulam? Humihikab niyang tanong dito. Nagising lang ang diwa niya nang tuktukan siya nito ng hawak na sandok. Anong ulam ha? Ayan ang ulam, niluluto ko pa. Nasana, kayo na ang gumagawa pero hindi. Imbis na nasa pwesto na sana ako ngayon sa palengke at nagbebenta. Abay nandito pa rin ako at nagluluto ng lalamunin niyo. Kung bakit ba naman kasi ang babatugan niyo? Wala naman kayong mga trabaho pero kung gumising kayo para kayong may mga katulong. Sunod-sunod na sermon nito na parang machine gun, sabay baling sa kanya. Ikaw Mariposa, ikaw ang babae rito. Sana naman ikaw na ang gumagawa ng ganitong bagay. Wala ka namang trabaho, hindi ka naman nag-aaral. Diyos ko naman, 25 ka na pero ang tamad-tamad mo pa rin. Wala ka bang pangarap sa buhay ha? Mabuti pa ang Kuya Marvin mo nandun sa Kuwait at nagbabanat na ng buto. Eh ikaw na babae na dapat ay maaasahan sana rito sa bahay, ubod naman ng batugan. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Kumakamot sa ulong tinungo ni Mariposa ang mesa. At bilang Pilipino, nagtimpla siya ng kape kahit tanghaling tapat. Nagtatrabaho naman siya, hindi nga lang siya nare-regular at mabilis siyang magsawa. Kaya nga po nagtanong na ako kay Christine kahapon ma kung may bakante pa rin sa pinagtatrabahuhan niya. Sabi naman niya meron pa at isasama niya raw ako mamayang hapon doon para mag-apply. Sagot niya. Taas kilay naman siyang nilingon ng madrastang mabunganga pero mabait naman. Alin, yung bagong bukas na malaking bar doon sa kabilang kanto? Opo, yun nga po. At sa palagay mo naman matatanggap ka ron. Mukhang big time ang bar na yun ah. High school lang naman ang tinapos mo. May vocational courses ka nga, welding at electrical naman. Ewan ko ba naman kasi sa yung bata ka. Kababae mong tao pero napakahilig mo sa gawaing panlalaki. Kaya hindi ka nagkakanobyo dahil dyan sa kilos mong parang tomboy. Umayos ka nga ng upo, Mariposa. Kung nakapalda ka nakita na yung tinggil mo riyan. Talak na naman ito at pinalo pa ang isang hita niya na nakasampa sa upuan. Napanguso naman siya at umayos ng upo. Kaya nga susubukan mag-apply ma. At saka hindi rin naman nakapag-college si Christine, diba? High school lang din ang tinapos niya pero 2 buwan na siyang waitress dun. Giit niya. Magandang babae naman kasi si Christine. Maputi, makinis, at maganda pang manamit kaya nakakabulag ang ganda. Ikaw, tingnan mo nga ang itsura mo. Diyos ko, pinaglumaan na t-shirt ng Kuya Marvin mo yung suot-suot mo. Napangiwi na lang si Mariposa sa mga banat ng mama esang niya. Talagang pati ang pananamit niya ay pinuna pa. Sa t-shirt at shorts kasi siya mas komportable. Hindi naman siya tibo dahil hindi naman siya nagkakagusto sa babae. Siguro dahil puro lalaki ang nakalakihan niya kaya yun na ang na-adapt niya at nakasanayan. Grabe ko naman sa akin ma, puksaan ba to? Ako ang pulutan na ang aga-aga. Hirit niya, napailing na lang ang mama niya. Hay, ewan. O siya, ikaw nang tumapos dito sa niluluto ko at pupunta na ako sa pwesto. Maligo ka at magbihis ng maganda bago ka pumunta riyan sa bar na pag-a-applyan mo. Nang matanggap ka naman. Diyos ko kang bata ka. Mag-ayos-ayos ka naman nang magmukha kang babae. Anito bago pinasa sa kanya ang sandok na hawak. Sige ma, ako na pang bahala rito. Ingat po kayo sa pagpunta sa pwesto. Anya at hinarap na ang iniwang niluluto nito. Napangiti pa siya nang marinig niya itong sinermonan ang 2 nakababatang kapatid niyang lalaki na naglalaro ng ML sa salas. Kahit naman ganoon na mabunganga ang mama esang nila, alam niya at ramdam niyang mahal na mahal sila nito ng Kuya Marvin niya. Hindi sila nakatikim ng pagmamalupit dito noon hanggang ngayon at tinuring talaga silang parang tunay na anak nito kaya't mabilis din nila itong natanggap at minahal na parang tunay na ina. Ang tunay na mama nila ng Kuya Marvin niya ay namatay sa sakit na breast cancer noong 7 taon pa lamang siya. 2 lang sila ng kuya niya na anak ng Papa Miguelito nila sa tunay nilang mama bago nito napangasawa si Mamang Esang. Nagkaroon ng mga ito ng 2 anak na lalaki. Sa kasamaang palad, sumalangit na rin ang papa nila mga 6 na taon na rin dahil naman sa heart attack. Mula noon si Mama Esang na ang nagtaguyod sa kanila hanggang makaisip mag-abroad ang kuya niya para makatulong sa madrasta nila.
Nang umalis na si Mama Esang kasama ang dalawa niyang kapatid, ay inabala na lang ni Mariposa ang sarili sa paglilinis ng buong bahay. Nang mapagod ay naidlip muna siya sa salas at nagising na lang bandang 2:00 ng hapon dahil sa malalakas na sigaw ng pinsan niyang si Christine. Hoy Mariposa! Aba, kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo sa labas ng gate niyo, hindi mo man lang ako naririnig. Ang init-init! Reklamo ng pinsan niya nang pagbuksan niya ito. Sorry na Christine, nakaidlip kasi ako. Puyat na puyat yarn? Kaka-K-drama mo yan eh. Magkano bang sweldo mo sa K-drama na yan at halos hindi ka na ata natutulog? Ira pa nito bago naupo sa sofa. Natawa na lang siya rito. Baliw, naglinis ako ng buong bahay kaya ako napagod. Anong oras ba tayo pupunta ron sa pinagtatrabahuhan mo? Maya-maya pang mga 4 p.m. pero maligo ka na ngayon. Pinuntahan na kita ng maaga rito para ako nang mag-aayos sa'yo. Alam ko namang wala kang kahusay-uhusay sa pag-aayos ng sarili, kaya ako nang gagawa nun para sa'yo. Kapag kasi hinayaan kita na pumunta mag-isa ron, ay baka naka-t-shirt at pantalon ka lang. Ang ganda-ganda ng pangalan mo, babaeng-babae at parang paru-paro, pero titibu-tibu ka naman. Asar nitong sabi na nakasanayan na niya. Close naman sila nito kaya parang magkakabarkada na lang silang mag-step cousin. Pamangkin ka nga ni Mama Esang Christine, pareho kayong mabunganga. Anya sabay tawa ng malakas. Che, maligo ka na nga ron? Mag-conditioner ka ng buhok ha? Ang nagkitingnan yung buhok mo. Tatawa-tawang inasal na lang niya ang pinsan bago siya bumalik ng silid niya para maligo. Matapos niyang maligo ay inayusan nga siya nito. May dala rin itong damit na ipinasuot sa kanya matapos siyang ayusan. Maganda naman talaga si Mariposa. Natural na morena beauty at maganda rin ang hubog ng katawan. Katunayan ay marami nga ang humahanga sa ganda niya. Sadyang bihis at kilos na lalaki lang siya minsan at wala pa sa isipan niya ang pakikipagrelasyon. Kaya't hanggang ngayon NBSB pa rin siya. Alam mo namang hindi ako marunong yan. Wala namang magtuturo sa akin ng ganyang bagay kaya ito na lang ang nakasanayan ko. Pero sigurado ka ba na ayos lang na ganito ang suot ko, Christine? Hindi kaya parang ang ikli naman masyado nitong short ko? Naiilang niyang sabi habang hinihila pababa ang laylayan ng suot na shorts sa paharapan ng salamin. Ano ka ba, Mariposa? Tama lang yan at ang ganda nga sa'yo eh. Isa pa, masanay ka ng ganyan ng ayos at suot dahil kapag natanggap ka na rin sa Cowboy Sports Bar and Lounge, ganyan din halos ang susuotin mo. Ganyan ang uniform namin dun eh. Ha? Talaga ba? Ganito rin kaikli? Oo, kaya sabihin mo na ngayon habang maaga pa kung aatras ka na. Ano, mag-a-apply ka pa ba o hindi na? Siyempre tutuloy pa rin. Kailangan ko makahanap na ng trabaho para hindi na ako binubungangaan ni Mama Esang. Sagot niya. Kahit naiilang at hindi siya komportable sa suot ay titiisin na lang niya kaysa araw-araw siyang sermonan. Ayun naman pala eh. Oh, halika na't anong oras na? Sabi nito. Tumango naman siya bago sila sabay na lumabas ng bahay. Walking distance lang naman ng Cowboy Sports Bar and Lounge kaya mabilis lang silang nakarating. Pagdating doon ay wala pang tao dahil nagbubukas yun mga 6:00 pa ng gabi. Grabe, ang ganda naman dito, Christine. Ang laki-laki ng space at mukhang mamahalin talaga. Sa labas ko lang kasi ito madalas na nakikita kapag dumadaan ako rito. Mas maganda pala rito sa loob. Mangha niyang bulalas pagpasok nila sa bar. Yun ang unang beses na nakapasok siya roon kaya sobrang mangha siya sa ganda at laki ng bar. Bukod sa mga mesa at bar counter, meron din doong billiards, darts, arcades, board games at iba pang pwedeng panglibangan. Maganda talaga at sosyal dito, kaya nga karamihan sa mga customer namin dito ay mayayaman at mga galante pa mag-tip. Kaya ikaw, kapag natanggap ka, galingan mo. Naku, malaki ang kikitain mo rito. Sabi nito na lalo niyang ikinatuwa. Talaga ba? Dapat pala'y matanggap na ako ngayon. Oo nga, kaya halika na at ipapakilala na kita kay Boss K. Siya ang manager namin dito. Anito, bago siya hinila papunta sa opisina ng manager ng bar. Sa tulong ng pinsan niya at sa pambobola pa nilang magpinsan, ay mabilis din siyang natanggap sa Cowboy Sports Bar and Lounge. Maraming salamat, Boss K. The best ka talaga. Pambobola pa rito ng pinsan niya. Sus, wala yun, Christine. Alam mo namang malakas kayo sa akin eh. Oh, basta ha. Usapan natin, ikaw na bahala rito sa pinsan mo. Bukas na bukas, pwede na rin siyang magsimula. Sabi nito bago tumingin kay Mariposa. Salamat po ulit, bossing. Pagbubutihin ko po ang pagtatrabaho dito, promise. Anya.
Isang linggo ang mabilis na lumipas at ang isang linggong yon ay malaking pagbabago sa buhay ni Mariposa. Una, dahil may trabaho na siya ay hindi na siya madalas na bungangaan ni Mama Esang. Dahil din sa trabaho, natuto na siyang matulog at magising ng maaga. At ang pinaka-importante ay natuto na rin siyang mag-ayos ng sarili na kailangan sa trabaho nila na ikinatutuwa rin ng madrasta niya. Mukha na raw siyang babae. Wala naman siyang naging problema sa mga unang araw ng trabaho dahil mabilis naman siyang matuto. Gamay na nga niya ang mabilis na pagsisilbi sa mga customer at marami na rin siyang nakakasundo. Tawag nga sa kanya ng ibang customers ay paru-paro ng cowboys dahil na rin sa pangalan niya. Mariposa, tara billiards! Aya sa kanya ng mga binatang customer. Aba, hinahamon niyo na naman ako Gusto niyo na naman bang matalo Ngiting asar niya sa mga ito. Hindi na kami matatalo, babawi na kami this time. Talaga lang O sige tara, kapag talo kayo, ililibre niyo ulit ako ng dinner Tulad ng nakagawian ay marami na naman ang nanood sa kanila. Hindi naman kasi pinagbabawal sa kanila na makipaglaro sa mga customer. At si Mariposa ang madalas na hinahamon ng mga ito sa larong billiard. Ilan na ang humamon sa kanya pero wala pa rin ni isang nanalo. Paano ba naman ay bata pa lang ay yun na ang nakahiligan nilang laruin ng papa at kuya niya. Kaya masasabing mahusay na siya sa billiards. Oh, paano ba yan boys? Talo na naman kayo. Ano ba naman yan? Akala ko pa naman itatalunin niyo na ako ngayon. Wala na ba kayong may ipambato na mas magaling dyan? Pangaasar niya sa mga ito na napapailing na lang. Hanggang sa isang lalaki ang bigla na lamang nagsalita. Ako, I want to challenge you, Miss Beautiful. Sandaling natulala si Mariposa ng isang matangkad, maputi at ubod ng gwapong lalaki ang lumapit. Lahat ay nakatingin sa nakangising lalaki na hindi alam ni Mariposa kung tao ba o engkanto sa taglay na kaputian at kagwapuhan nito. So Miss Beautiful, kakasaka pa ba o haatras ka na? Natauhan si Mariposa at tumaas ang isang kilay sa sinabi nito. Aatras? Ako? Syempre hindi, sir. Walang inaatrasan ng isang Bernabe. Sige, kung gusto mo dumagdag sa bilang ng mga pinataob ko dito, tara, laro tayo. Mayabang niyang sagot na ikinatuwa nito. Good. But before anything else, of course, gusto kong makilala muna kung sino tong magandang babae na makakalaro ko. What's your name? Tinitigan niya ito sa mga mata at bigla na lang siyang nakaramdam ng kiliti sa tagiliran. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganong kilig. Madalas kasi ay sa panonood lang ng K-drama siya kinikilig. Mariposa po. Mariposa Bernabe ang pangalan ng babaeng magpapataob sa'yo. Sagot niya at ginisian ito. Natawa naman ang lalaki sa kaangasan niya. Feisty. I like it. Anito at naglahad ng kamay. Your name suits you so well, Mariposa. So beautiful. I'm Rainer Valencio. A pleasure to meet you. Kumanting sa tenga niya ang pangalan nito. Parang narinig na rin niya yon kung saan ngunit hindi niya maalala. Nice to meet you rin, Sir Rainer. Anya matapos makipagkamay rito. Now that we know each other, why not gawin nating mas interesting ang laban natin, Mariposa? Para naman may konting challenge. At ano naman ang nasa isip mo, sir? Kunot noon niyang tanong dito. Pustahan? Nanlaki ang mga mata ni Mariposa at mabilis na umiling. Pasensya na sir pero wala akong pera para ipusta sa'yo. No, wala kang ilalabas na pera rito, Mariposa. Just listen to me first. Okay, sige. As I was saying, magkakaroon tayo ng maliit na pustahan. Hindi mo kailangan maglabas ng pera kapag natalo ka. But if you win, I'll give you 100,000 pesos. Napasinghap si Mariposa maging ang ilang nakarinig sa sinabi nito. Sa ilang araw kasi niyang pakikipaglaro sa mga customer, kapag natatalo niya ang mga ito ay drinks o pagkain lang ang binabayad sa kanya. Minsan naman ay malaking tip. Kaya ang marinig na magbabayad ng 100,000 piso ang lalaki kapag natalo niya ito ay talagang nakakagulat para sa kanya. Aba, siguradong matutuwa si Mama Esang pag nagkataon. At kapag ako naman ang natalo, anong ibabayad ko? Napapalunok niyang tanong. Well, if you lose, then you'll have to go out with me. Sagot nito na may matamis na ngiti at kumindat pa sa kanya. Natahimik si Mariposa, napatitig dito pero ang utak niya ay tinitimbang na ang pasya. If you're thinking now na baka may gawin ako sa'yo or what kapag lumabas tayo if ever matalo ka, don't worry, kakain lang naman tayo. Wala akong binabalak na gawin sa'yo. For now. Ngisi nito.
Medyo pumitik tuloy ang kilay ni Mariposa dahil doon. Apat, sira uli rin ng isang to Anya sa isipan. At bakit naman iniisip ko na agad na matatalo ako, sir? Hindi pa nga nagsisimula ang laban. Nakangisi na lang niyang sabi bago inabot ang tako na gamit niya kanina. Wala lang, instinct lang. Baka kasi pinagbibigyan ka lang ng mga nakakalaban mo kaya ka laging panalo. Alam mo, sir, ihanda mo na lang ang 100,000 mo. Kasi tatalunin kita ngayon. Huwag ka mag-alala, pwede ka pa namang bumawi sa susunod. Lalo namang lumaki ang ngisi ni Rainer at natuwa pa sa pagiging palaban niya. So I guess it's a yes. Well then, please set the table now. Anito na agad sinunod ng mga katrabaho ni Mariposa. Habang inaayos ng kasamahan niya ang mga billiard balls, ay mabilis siyang nilapitan ng pinsan niya. Mariposa, anong ginagawa mo? Aligagang bulong nito. Ha? Nakikipaglaro sa mga customer. Ito nga't may bagong humamon sa akin, At narinig mo ba ang sabi niya kanina? Kapag natalo ko siya, bibigyan niya ako ng 100,000. Ngayon lang ako makakahawak ng ganung halaga, Christine. Excited niyang bulong na sagot sa pinsan, bago binalingan si Rainer na nakangising nakatitig pa rin sa kanya sa kabilang gilid ng billiard table. Paano pag natalo ka? Makikipag-date ka dyan? Mananalo ako, tiwala ka lang, insan. Pero parang ngayon ko lang nakita ang isang yan. Bagong customer yata, no? Sana naman wag sumama ang loob niya sa bar kung matatalo ko siya ngayon. Kasi gagalingan ko talaga para sa 100,000. Hindi mo ba kilala kung sino yan, Mariposa? Nababaliw ka na ba? Anito na parang pigil na magtaas ng boses. Bakit? Sino ba kasing lalaki niyan at ganyan ang reaksyon mo? Ang OA ha? Tanong niya na hindi na rin ito nasagot nang sumingit si Rainer. The table is set, Mariposa. Are you ready? Anito na may hawak na ring tako. Kanina pa, sir. Ikaw ba? Ready na mapasama sa listahan ng mga tinaob ko rito? Maangas niyang balik na ikinatawa nito. We'll see about that. Go ahead, ladies first. Sigurado ka ba riyan, sir? Walang sisihan kung maubos ko kagad ang mga bola, ha? Sagot niya rito bago pumosisyon sa billiard table at sinimulan na ang laro. Ngunit tila minamalas ata ang dalagang palaban dahil makailang minuto ay biglang sumablay ang isang tira niya. Samantala, hindi naman maalis ang ngisi ni Rainer habang nakatitig kay Mariposa. Ang kaninang mayabang ng ngisi nito ay napalitan na ngayon ng simangot matapos ang halos 6 na minuto pa lang nilang paglalaro. Ano na, Mariposa? The clock is ticking. Kapag na-shoot ko ang huling bola ko, ako na ang panalo. Pangaasar pa niya rito dahilan para irapan siya nito. Dinadaya mo yata ako, sir. Ako sa nito na nahihirapan na sa gagawing tira. Natawa siya rito. Of course not. Bakit naman ako mandaraya? Kita mo naman at ng mga nanonood na walang daya sa bawat tira ko. Pinagbigyan pa nga kita na ikaw ang mauna, di ba? Aaminin ni Rainer na bukod sa maganda at maangas sa mga mata niya si Mariposa, ay mahusay rin itong maglaro ng billiard. Medyo na-challenge nga siya rito at sa mga unang minuto. Pero dahil desidido siyang manalo para sa pustahan nila ay ginalingan niya. Ewan ba niya? Unang kita pa lang niya kay Mariposa habang pinanonood niya itong makipaglaro sa mga customer kanina ay nabighani na siya rito. Nakuha agad nito ang interes niya kaya gumawa agad siya ng paraan para mas makilala to. Paano ba yan, Mariposa? Bad shoot ang tira mo. Kailangan ko pa bang tirahin ang last ball ko? Ngisi niyang ani kaya lalong nasira ang magandang mukha ng babae. Masyado ka namang bilib sa sarili mo, sir. Bakit di mo muna i-shoot yan? Baka mamaya ako pang manalo. Hamon pa nito. Napailing-iling na lamang siya. Well, if that's what you want. Pinagbigyan nga niya ang hamon nito at tagumpay niyang naipasok ang huling bola. Napasigaw ang mga nanonood at ang iba pa ay inasar si Mariposa na undefeated na pala sa mga kalaban nito. Che, tigilan niyo nga ako. Saka niyo na ako asarin kapag kaya niyo nang manalo sa akin. Parang bata nitong asar din sa mga customer. Lalong natawa si Rainer sa kakita ni Mariposa. Isa pa, isang laro pa, sir, babawi ako. Hirit ni Mariposa nang harapin siya muli nito. Napailing siya. Okay na ang isa for tonight, Mariposa. Baka kapag umisa ka pa at natalo ka ulit, lalo ka lang nilang asarin. Anya at inilapag ang tako sa gilid. Ang daya, babawi pa nga ako eh. Dali na, sir, best of 3. Natawa na siya sa kakulitan nito. Akmang sasagutin na niya ito nang dumating ang manager ng Cowboy Sports Bar and Lounge na pagmamay-ari niya. Sir Rainer,
Nako sir, nandito po pala kayo. Bakit hindi po kayo nagpasabi na darating kayo? Nito. It's okay, Carl. Malapit lang kasi rito ang location ng last meeting ko kanina. Kaya naisipan kong dumaan since 2 weeks na ako hindi nakakapunta dito. Sisilip lang sana ako para kamustahin ang bar. Dinaalis din ako agad. Kaso may kumuha ng atensyon ko kaya napastay at napalaruan na ako sandali. Sagot niya at nakangiting bumaling kay Mariposa na nakatitig lang sa kanila. Ikaw pala ang kalaban ni Mariposa, sir. Nako, suki na mga customer hamunin yan dito eh. 1 week pa lang siya rito sa bar. Ni Carl at tinawag si Mariposa. Lumapit naman ang dalaga na hindi maipinta ang mukha kasama ang pinsan nito. Mariposa, nakilala mo na pala itong si Sir Rainer at nakalaro mo pa. Siya ang may-ari ng bar na to. Ni Carl. Lumaki ang ngisi ni Rainer nang bumagsak ang panga ni Mariposa. Hindi na niya napigilang matawa nang kunin nito ang kamay niya at yumuko hawak yon. Naka po, Sir Rainer. Hindi ko po alam na ikaw ang may-ari nitong bar. Patawarin niyo po ang kayabangan ko kanina, sir. No, it's okay, Mariposa. Mas mabuti nga na hindi mo alam na ako ang owner nitong bar kanina. I'm sure maiilang ka makipaglaro sa akin at baka magbago ang attitude mo kanina kapag nalaman mo kaagad. Anya. Nagtaas na ng mukha si Mariposa at hiyang-hiya na tumingin sa kanya. Sorry po ulit talaga, Sir Rainer. Ito kasing si Christine hindi sinabi ka agad eh. Kung ano-ano patuloy ng mga kayabangan ng nasabi ko sa iyo kanina. Natawa siya nang sinisipan nito ang pinsan. Walang kaso yun, Mariposa. But still, a deal is a deal. Natalo kita so may utang ka sa akin ngayon. Nakangisi niyang sabi. Nahuli niya ang biglang pamumula ng mukha nito at ang mabilis na pag-iwas nito ng tingin. Opo, Sir Rainier. Pumapayag na po ako. Kailan niyo po ba gusto na lumabas, sir? Napangiti siya at dinukot ang cellphone sa bulsa nang mag-vibrate ito. Pinasa niya muna ang message roon at napabuntong hininga bago sinagot ang tanong ni Mariposa. I'll come back here again. Maybe tomorrow night. For now, uwi na muna ako. Sagot niya at binalik sa bulsa ang cellphone. Nag-enjoy akong kalaro ka, Mariposa. Magaling ka maglaro. Honestly, ngayon lang ako na-challenge sa kalaro ko sa billiards. At sa isang magandang babaeng tulad mo pa. Salamat po, sir. Kayo rin po, ang galing niyo pong mag-billiard. Akala ko kanina ay matatalo po kita pero nagkamali ako. Nahirapan ako labanan kayo kanina. Kayo ang unang nakatalo sa akin sa billiards bukod sa tatay at kuya ko. Sagot nito at nilahad ang kamay sa kanya. Nice game po ulit, Sir Rainier. Hihintayin ko po kayo bukas para tuparin ang pustahan natin. Matamis ang ngiti na tinanggap niya ang kamay at marahang pinisil-pisil ang malambot na kamay nito. Nice game too. And nice meeting you again, Mariposa. I'll see you tomorrow. Anya bago nagpaalam na sa mga ito. Gustuhin man niyang magtagal pa para makausap at makilala pa si Mariposa, ay kailangan na rin niyang umuwi. Dumating kasi ang mga magulang niya galing London at alam na niya kung bakit umuwi ang mga to. Malamang ay may nakarating na namang balita ng kapilyohan niya sa mga ito, kaya umuwi ang mga ito para pagsabihan siya. I should prepare my ears now. For sure hanggang madaling araw na sermon na naman ang aabutin ko kay mom and dad. Naiiling na lang niyang sabi bago nagmaneho pa uwi. Nang makarating sa mansyon ay naabutan niyang kausap ng mga magulang niya ang lolo't lola niya sa may living area. Mom, Dad, namiss ko kayo. Anong oras po kayo dumating? Bakit hindi kayo nagpasabi na uuwi kayo ngayon? Malaki ang ngiti niyang bati sa mga ito at mabilis na yumakap at humalik sa mga to. Nagmano rin siya sa lolo't lola niya na naiiling na lang. How's your meeting, son? Your secretary told us when we called you at your office 6 hours ago na may early dinner meeting ka raw. So how was it? Tanong ng daddy niya. It went well, Dad. The Francisco's asking our company na tayo ang magtayo ng second building ng hotel nila sa Cebu. Knowing the Franciscos, masyadong piki ang mga yun kaya ako mismo ang humarap sa kanila para makipag-usap. Sagot niya bago naupo sa single couch kaharap ang mga ito. Kita niya ang pagtango ng daddy niya na ikinatuwa niya. Very good, son. Ever since ipinasa ko sa iyo ang posisyon bilang CEO ng kumpanya natin 3 years ago, maayos mo naman tong napapatakbo. At wala pa akong nababalita ang malaking kapalpakan na nagawa ng company under your management. Well, thanks, Dad. You know me, I won't fail you. Pinangako ko sa inyo ni Lolo na iingatan ko ang company na inalagaan nyo, at yun ang ginagawa ko. Sabi niya at binalingan din ang lolo niya na unang nagtayo ng Titan Builders na ngayon ay pinakakilalang builder company sa bansa. I know, son.
Hindi ko pinagdududahan ang kapasidad mo sa pagpapatakbo ng kumpanya. Dahil nagsasanay ko pa lang noon ay nakita ko na ang husay mo bilang kapalit ko. Sagot ng dad niya. But that doesn't mean na palalampasin na lang namin ang mga kagaguhan mo outside the company. Unti-unting naging ngiwi ang kanina ay ngiti ni Rainier sa dagdag na sinabi ng ama. Lalong dumilim ang natural na poker face nito. Hindi na ito ang unang beses na may nakakarating sa aming mga balita ng kalokohan mo, Rainier. Hindi na rin mabilang ang report sa amin ng mga pictures mo na kung hindi ka lang mo sa alak ay napapaligiran naman ng mga babae. Are you planning to drag the name of the company with you, Rainier? No, Dad, of course not. Then stop doing things na makakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Natameme siya sa biglang pagtaas ng boses ng daddy niya. Pinakalma naman ito ng mommy niya. I'm sorry, Dad. Wala naman akong intensyon na sirain ang reputasyon at pangalan ng kumpanya na matagal niyong iningatan. I'm just having fun after the whole day at work. Masama ba yun? Hindi naman masama ang mag-relax at magpakasaya minsan after na buong araw ng pagtatrabaho, anak. Singit ng mami niya. We know, hindi madaling magpatakbo ng isang multi-billion company. Pero sana naman, anak, isipin mo muna ang magiging bunga ng mga gagawin mo. Last month, nakita kang lasing na lumabas sa isang bar at nag-aamok ng away. Mabuti na lang at napigilan kang gumawa ng eksena, kundi magiging issue yon. Dugtong pa ng kanyang ina. I'm sorry, Mom. Hindi na po yun mauulit. Mahusay ka, anak, at proud kami sa'yo. In fact, napapatakbo mo ng maayos ang company. Naipasok mo kaagad doon sa top 100 na kilalang builder company sa buong mundo sa 2 taon mo pa lang na pag-upo kapalit ng daddy mo. Pero sa mga ginagawa mo kasi, anak, nababahala ang dad mo na baka makaapekto to sa kumpanya. Kaya sana, Rainier Iho, bawas-bawasan mo na ang pag-iinom at pangbababae kasama mga kaibigan mo. Baka kasi isang araw ikasira mo yan. Napapikit si Rainier at nahihiyang tumango. Kitang-kita niya ang disappointment sa mukha ng mga kausap. You're 28 already, Rainier. Muling wika ng daddy niya. Hindi ka na dapat namin pinagsasabihan ng ganito. Alam mo na dapat ang tama at mali. Ikaw na ang bagong pangalan at mukha ng Titan Builders. Isang malaking skandal lang, Rainier. At isiguradong guguho lahat ng pinaghirapan namin ng lolo mo. Dismayado at mabigat na dugtong nito bago tumayo. Mabilis din siyang tumayo. I promise it won't happen again, Dad. Ito na ang last time na madidisappoint kayo sa akin. I'm sorry again. Sinserong dispensa niya. You better be, dahil pagod na akong maglinis ng kalat mo. Isang pagkakamali na lang, Rainier. Kahit nag-iisang anak pa kita, kukunin ko lahat sa'yo. Wala siyang nagawa kundi tumango na lamang. Hiyang-hiya siya. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay inabalan na lang ni Rainier ang sarili sa kumpanya. Ayaw naman niyang tuluyan na madisappoint ang mga magulang. At worst, totohanin ng daddy niya ang banta nito na kukunin ang lahat sa kanya. Kaya sa 2 araw na dumaan ay puro kumpanya at bahay na lang muna siya para mapakita sa mga magulang na seryoso na siya. Son, hindi ba't may pinaalam kang itatayo na sports bar sa amin 5 or 6 months ago? How was it? Tanong ng daddy niya habang sila'y naghahapunan sa mansyon. Tumigil siya sandali sa pagkait para sagutin to. Yes, Dad. Operational na ang bar. Siguro 3 months na. Wanna go there? Tanong niya. Mahilig din sa sports ang daddy niya at magkasundo sila pagdating sa bagay na yon. Sure, son, but not for now. Aalis kami ng mami mo tomorrow para bisitahin ng Lola Josephine at Lolo Gregor mo sa Siargao. Namimiss na sila ng mami mo. Saka na lang pagbalik namin. 2 months naman kami mag-i-stay rito para rito na i-celebrate ng sabay ang birthday ko at anniversary ng company. O sige, Dad. Ikumusta nyo na lang ako kay na Lolo at Lola. Anya. Matapos ang hapunan ay nauna na ring magpaalam si Rainier para magpahinga. Pero habang nakahiga sa kanyang kama, biglang nag-pop up sa isipan niya si Mariposa. Nang mabanggit kasi ng daddy niya ang Cowboy Sports Bar and Lounge kanina, ay ito agad ang naisip niya. Almost 3 days na pala akong hindi nakakabalik dun. Nag-promise pa naman ako sa kanya na babalik ako. Anya at napangiti rin pagkuwan. Well, wala naman akong gagawin sa office tomorrow at wala rin si Dad. I can pay a visit to her at the bar. I'm gonna see you again, feisty butterfly. Kinabukasan nga matapos ang buong maghapong trabaho ay nagpunta kaagad siya sa Cowboys para muling makita si Mariposa. Ewan ba niya pero natutuwa talaga siya kapag naiisip niya ang dalaga. Pagpasok sa loob ay sinalubong siya ng pagbati ng mga staff na nakakakilala sa kanya. Malugod niya binati at kinamusta pabalik ang mga ito.
Pero ang mga mata niya ay isang tao lang ang hinahanap. At nang makita nga niya si Mariposa na masayang nakikipag-usap sa mga customer bit-bit ang orders ng mga ito, ay lalong lumawak ang ngiti niya. Mariposa! Tawag niya rito nang lapitan niya ito. Kita niya ang pagbakas ng gulat sa mukha nito nang makita siya. Sir Rainer? Good evening po. Nauutal na bati nito sa kanya. Good evening too. Nakangiti niyang bati pabalik dito. Ano pong ginagawa niyo rito, sir? Silly. I own this place, remember? Bawal na ba akong pumunta sa sarili kong bar? Natatawa niyang tanong. Ay, oo nga pala. Ikaw nga po palang may-ari nito. Ang ibig ko pong sabihin ay, bakit ngayon na po kayo ulit nakabalik dito? Well, naging busy lang sa trabaho. Maraming inasikaso kaya inuna ko muna. Why? Did you miss me? Ilang days lang naman ako nawala eh. Aba, hindi ah. Ang kapal naman ng face mo. Nito at bigla ring napatakip ng bibig nang tila matauhan sa sinabi. Ay hala, sir, sorry po. Nadala lang po ako. Sorry po, sorry. Natawanan ng tuluyan si Rainer. You really are an interesting girl, Mariposa. It's okay. Wala lang naman sa akin yun. Anya, mukhang nakahinga naman ito ng maluwag. Pasensya na po ulit. Gusto niyo po ba na makakain, sir? O drinks kaya? O baka gusto niyo maglaro ulit? Billiards? Sunod-sunod na tanong nito. Ngumiti siya rito at umiling. Nah, I'm good. Thank you. Kaya ako nandito para singilin ka, Mariposa. Po? Singilin saan? Wala naman po ako natatandaan na pagkakautang sa'yo, sir. Come on, 2 days pa lang ang nakakalipas pero nakalimot ka na agad. Yung pustahan natin last time. You lose, remember? Anya, napangiwi naman ito at tumango rin. Oo nga po pala no. Akala ko pa naman lusot na ako. Nope, not gonna happen. Nagmadali pa nga ako kanina makarating lang dito kasi hindi na ako nakabalik last time. Okay po, sir. Kaso ang dami pa pong customer at kakasimula pa lang ng shift ko. Baka mapagalitan ako ni Boss K. Talagang iniisip mo pa ang galit ni Carl? Ako nga ang boss nyo. You're really funny, Mariposa. I like you. Natatawang sabi niya. Natigilan naman ng babae at napansin niya ang unti-unting pagpula ng mukha nito. You like me? As in, gusto mo ko, sir? Parang ang bilis mo naman yata, sir. Huwag ganun. Muli, natawa na naman si Rainer sa sinabi nito. Ewan ba niya pero parang ang gaan-gaan na pakiramdam niya at natutuwa siyang kausap si Mariposa. Naaaliw siya sa kakulitan at personalidad nito. What I mean is that I like the personality of yours, Mariposa. You're jolly and easy to get along with. Kaya nga ang bilis mo makaklose sa mga customer dito dahil magaling ka makisama at dahil din sa positive vibes mo. Kaya sana wag magbago ang ganyang attitude mo, kahit pa sa akin. Napansin niyang nag-blush ito. Grabe naman po sa papuri, sir. Pero salamat po. Ako rin naman po. I like you rin po. Sa puntong yun ay siya naman ang natigilan. Hindi niya inaasahang marinig yun mula kay Mariposa. You like me too? Ulit niya sa sinabi nito at walang pag-aalinlangang tumango naman to. Opo sir, I like you rin. Ang ibig ko pong sabihin ay gusto kitang boss kasi mabait ka at hindi ka pupikon at istrikto. At saka marunong ka rin pong makisabay sa biro kaya I like you too po. Sagot at paliwanag nito. Bagamat medyo nadismaya na hindi ang sagot na gusto niyang marinig ang sinagot nito, ay natuwa pa rin siya. Well, I thank you for that, Mariposa. At least may mga bagay-bagay na tayong gusto sa isa't isa, right? Nahihiyang napangiti naman ang dalaga at tumango na lang. Oo nga po. So ano na, tara na. Kain na tayo sa labas. Iwan mo muna ang trabaho mo rito at bayaran mo muna ako sa pustahan natin. Ako na ang bahalang magpaalam kay Carl. Nakangiti niyang sabi at saktong nakita niya ang pinsan ni Mariposa na palapit. Nagulat din ito nang makita siya. Sir Rainer, good evening po. Bati nito habang pabalik-balik ang tingin sa kanila ni Mariposa. Sakto ang dating mo, Christine. Anya at binasa ang nameplate nito. Ipapaalam ko muna sana na isasama ko sa Mariposa para mag-dinner sa labas. Natalo ko siya sa pustahan namin last time, kaya sisingilin ko na siya. Ikaw na sana magsabi kay Carl mamaya. Is that okay? Don't worry, ibabalik ko rin naman ang pinsan mo. Kakain lang kami sandali. Oo naman po sir. Ako na po ang bahala magsabi kay Boss K mamaya. Sabi nito at nakangiting bumaling sandali sa pinsan nito. Thank you, Christine. Bumaling siya kay Mariposa. So, shall we?
Sige po, kaya lang naka-uniform lang po ako, sir. It doesn't matter. You're still beautiful though. Let's go. Inaya na niya si Mariposa na lumabas ng bar. Enjoy po kayo, sir. Ibalik niyo rin po ang pinsan ko, ah. Habol na hirit ni Christine. Nahuli pa niya ang mapang-asar ng ngisi nito sa pinsan. Pagdating sa sasakyan ay pinagbuksan pa niya ang dalaga ng pintuan. Hindi na nawala pa ang ngiti ni Rainier nang umikot at sumakay siya sa driver's seat. Sigurado siyang magiging masaya ang gabing to at nais niyang mas kilalanin pa si Mariposa. Samantala, halo-halo naman ang nararamdaman ni Mariposa habang tahimik na nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ni Rainier. Kinakabahan siya na medyo naiilang at masaya na kasama ito. Hindi pa niya ito lubos na kilala, kaya't medyo naiilang siyang makasama itong kumain sa labas, lalo ba't boss nila ito. Gayunpaman, masaya naman siya dahil nakita niya ulit to. Magsisinungaling naman siya kung itatanggi niyang hindi niya ito hinanap kinagabihan after ng laro nila ng billiards. Nangako kasi itong babalik kinabukasan para sa pustahan nila, pero hindi na ito nakabalik. Akala nga niya ay pinaasa lang siya nito, kaya ngayon ay medyo masaya siya na bumalik ito at nakasakay pa siya sa magarang sasakyan nito. Ang bango naman, kasing amoy niya sa sasakyan niya. Bulong niya sa sarili. Mula kasi nang sumakay siya sa sasakyan nito ay hindi na niya mapigilang amuyin ang loob niyon. Mabango? Alin ang mabango, Mariposa? Untag ni Rainier na nagmamaneho. Binalingan niya ito at sinalubong siya ng mga nakangisi nitong labi. Wala po sir. Ang sabi ko ay mabango po ang sasakyan mo. Kasing amoy mo. Kasing amoy ko? What do you mean by that? Ano bang amoy ko? Mabango po. Amoy poging mayaman, ganun. Really? So, pogi ako. Nagtatanong na nito. Oo naman sir, di mo ba alam? Bumaling ito sa kanya na hindi na maalis ang ngiti sa labi at mukhang naa-amuse pa sa kanya. You're really straightforward, huh? Nito, nagkabit-balikat naman siya. Nagsasabi lang po ng totoo sir. Anya. Pogi naman kasi talaga ito. Natulala nga siya sa kagwapuhan nito unang kita pa lang niya rito. Okay. Thank you. To be fair, you're pretty too, Mariposa. Balik na papuri nito. Marami nga po ang nagsasabi. Medyo pabiro niyang sagot. I know. Kitang-kita naman kasi ang ganda mo. So, may boyfriend ka na ba? For sure, meron yan, right? Naku, wala sir Sagot niya. Mabilis na bumaling sa kanya ang binata. Wala? Bakit naman? Pinagbabawalan ka ba ng parents mo? Umiling siya. Hindi naman sir, push na nga si Mama Esang na magka-boyfriend ako eh. Ayaw ko lang muna talaga kasi wala pa sa isip ko. Gusto ko kasi makapagtrabaho muna, kumita ng pera para sa sarili ko at makatulong kina Mama Esang bago ako mag-boyfriend. Sagot niya na totoo rin naman. Wala pa sa isip niya makipagrelasyon dahil gusto niya ay makatulong muna at enjoyin ang pagkadalaga. Ang bait mo ng mga anak. Pasaway din po ako minsan. Marami-rami rin silang napagkwentuhan ni Rainier habang nasa biyahe. Tinanong nito kung ilang taon na siya, sa nag-aaral at maging ang mababaw na kwento ng buhay niya ay nakwento na rin niya rito. Siyempre ay nagkwento rin pabalik ang binata at natutuwa naman siyang open din to. Maikling sandali lang yon pero pakiramdam niya kilala na niya agad to. Natapos lang ang kwentuhan nila nang makarating sila sa kakainan nila. Ini-expect na ni Mariposa na sa isang restaurant sila kakain. Lalo pat mayaman si Rainier. Pero hindi naman niya inaasahan na sa isang sobrang mamahaling restaurant pala siya nito dadalhin. Sir, hindi kaya ang inappropriate ng suot ko? Hindi ko naman alam na sa ganito tayo kakain. Sana may maayos akong suot. Anya, medyo maikling palda at tank top kasi ang suot niya dahil yun ang uniform nila sa bar. No, I told you it's okay. Walang sisita sa'yo rito. I got you. Sagot nito at kumindat pa. Isang attendant ang sumalubong sa kanila pagpasok at dinala sila sa reserve table nila. Sandali lang din ay dumating na ang waiter na kukuha ng orders nila. How about you, ma'am? How do you like your steak po? Tanong ng waiter. Medyo napaisip siya sa isasagot niya roon. I like it very much po. Thank you. Alanganin pero nakangiti niyang sagot sa waiter. Nagulat na lang siya nang maibugan ni Rainier ang iniinom na wine at impit na napangiti ang waiter. Sir, may problema ba? Mahinang tanong niya kay Rainier. Nang makabawi ito ay pigil na pigil ang tawa itong umiling at ito na ang sumagot sa waiter. She'll have it medium rare. Nito.
Tumango naman ang waiter bago nagpaalam. Ano ba yun, sir? Mali ba yung sagot ko? Tinatanong kasi kung how do I like my steak raw. In-order ko so dapat I like it, di ba? Nagtataka niyang tanong kay Rainer na namumula pa ang muka sa kakatawa. Nothing, Mariposa. He's just asking sa gusto mong doneness ng pagkaluto ng steak mo. Yun ba yun? Pasensya na, sir. First time ko kasi sa ganitong kainan. Hindi ko alam ang mga doneness na yan. Ang alam ko lang basta luto na at hindi na dugo-dugo ang karne, goods na ako ron. Saka ang mamahal ng presyo nila rito tapos ang hirap pabasahin ng mga pangalan ng pagkain. Buti nga tinulungan mo akong mag-order kanina. Hirit niya dahilan para matawa lalo ito. You're so cute, Mariposa. You're so innocent and real. You don't even try to fit in. And that's exactly why you stand out. I like it. Salamat, sir. Nagpapakatotoo lang po talaga ako. Ilang sandali lang din naman ay dumating na ang mga pagkain nila na masaya nilang pinagsaluhan. Tuwang-tuwa si Mariposa sa masasarap na pagkain na ngayon pa lang niya matitikman, kaya talagang sinulit niya pagkain. Saktong patapos na sila sa pagkain ng isang babae ang lumapit sa kanila na umagaw ng atensyon nila. Rainer? Oh my gosh, I knew it's you. What are you doing here and who's with you? Anang babae bago bumaling sa kanya. Pinasadahan siya nito ng mataray na tingin mula ulo hanggang paa bago maharot ng umiti at muling hinarap si Rainer. By the way, kailan ka ulit dadalo sa kondo ko? Sabi mo kasi babalik ka ulit after that hot night we shared but almost 2 weeks na pero hindi ka pa rin nakakabalik. I miss you already, baby. May harot at pabebing sabi nito. Nangingilo na pinagmasdan na lang sila ni Mariposa na busy pa rin sa pagnguya. Oh, did I promise that? I'm sorry, Rachel. Yeah, I'm sorry, busy na kasi eh. Alanganing sagot ni Rainer na ikinataka ni Mariposa. Who the hell is Rachel? Maarting bulalas ng babae, tila na insulto. Oh shoot, hindi ba ikaw si Rachel? Oh, so you're Beverly. Nagulat na lang si Mariposa nang biglang sampalin ng babae si Rainer. I'm not either that Rachel or Beverly bitch. I'm Cassandra, you jerk. Angal nito bago tumalikod at lumakad palayo. Napanganga na lang si Mariposa matapos ang nasaksihan. Sir, okay lang po ba kayo? Masakit po ba? Alanganin niyang tanong kay Rainer na nakahawak sa pisngi nitong sinampal ng babae. Yeah, medyo namanhid lang yung pisngi ko pero okay naman ako. Pasensya ka na sa eksena. Okay lang po, para lang ako nanonood ng live show. Silly. Are you done with your food? Oo sir, tapos na. Ikaw po, tapos ka na ba? Yeah, okay na ako. I'm already full. Sandali, bill out na tayo tapos alis na tayo. Anito at nagtawag na ng waiter para magbayad. Oo nga sir, baka mamaya dumating pa si Rachel o kaya si Beverly at mapagbaliktad mo pa mga pangalan nila. Tapos masampal ka na naman. Bulong niya. Doon niya napatunayan na totoo nga ang mga naririnig niya sa mga katrabaho niya na sobrang playboy ng boss nila. May sinasabi ka, Mariposa? Untag nito na marahil nadinig na may binubulong siya. Ngumiti siya at umiling. Wala po sir. Sabi ko po ay salamat sa pagkain. Nabusog po ako. Sabi na lang niya. Matapos makapagbayad ay hinatid na siya nito pabalik sa bar. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto at inalalayang bumaba. Salamat po ulit sa masarap na pa-dinner sir. Ngayon lang po ako nakakain ng ganong pagkain kaya sinulit ko na at baka di na maulit. Pasasalamat niya sa binata. Tigil ang tawa niya kapag nakikita niya ang bakat ng palad ng babaeng sumampag dito kanina. I'll make sure na hindi ito ang panghuli, Mariposa. I enjoy talking to you and having dinner with you. And about dun sa nangyari kanina, pagpasensyahan mo na ulit ah. It's just one of the girls na, Ayos na po sir. Di niyo naman kailangang magpaliwanag. Labas na po ako sa personal mong buhay. Sabi na niya nang mapansing nahihiyato. Napakamot pa ito sa batok. Still, nakakahiya pa rin na makita mong ganun. Don't worry, wala nang ganung eksena next time. Sige po sir, salamat po ulit. Papasok na po ako sa loob para magtrabaho. Baka masita na ako ni manager. Okay, thank you too, Mariposa. Babalik na lang ulit ako rito next time. Sana maulit pa ang ganitong paglabas natin. If it's okay with you. Okay lang naman po sir, wala namang problema lalo pat libre mo naman. Ayos na ayos yun sir. Hirit niyang biro na ikinatawa nito.
Of course. Ako ang taya, don't worry. Sige na, pasok ka na sa loob at uuwi na rin ako. Have a great night and thank you, Mariposa. Good night din po, sir. Ingat po kayo sa pag-uwi. Anya. Tumango at ngumiti na lang sa kanya si Rainer. Bago ito muling sumakay sa sasakyan nito. Hinintay muna niyang makalayo ang binata bago siya pumasok ng bar. Pagdating niya sa loob ay sinalubong agad siya ng mga intrimitida niyang mga katrabaho na pinangungunahan pa ng pinsan niyang mana kay Mama Esang. Kinukulit siya ng mga ito magkwento sa nangyaring dinner date nila ni Rainer. Yun nga lang yun, kumain lang kami ng steak tapos bumalik na rito. Tapos. Sagot niya at mukhang nadismaya pa ang mga ito at nakukulangan sa kwento niya. Hindi na niya sinama ang na-witness na pagsampal ng babae sa amo nila. Alam niyo, tama ng interrogation niyo at magtrabaho na tayo. Pinapasahod tayo para magsilbi rito at hindi para magtsikahan. Tara na, kilos na. Malalagot tayo kay manager mamaya. Anya sabay dampot ng tray at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Ilang beses pang naulit ang paglabas nila ni Rainer para kumain o mamasyal, na nangyayari sa tuwing natatalo siya nito sa billiards. 3 o 4 na beses sa isang linggo kung bumalik to sa bar para bumisita, at may ilang beses na rin silang naglaro ulit ng billiards na may parehong pustahan pa rin. Pero tulad ng mga nauna, ni isang beses sa halos isang buwan na nilang paglalaro ay hindi man lang niya ito matalo, kaya siya ang laging tumutupad sa pustahan. Ayos lang din naman sa kanya dahil bukod sa nakakapamasyal ay nakakakain din siya sa mga kainan na hindi niya afford kainan. Hindi na rin siya lugi, pero sinusubukan pa rin niyang manalo talaga para sa 100,000 pusta nito. Sana next time try naman natin kumain ng street food, sir. Nakakamiss din kumain ng ganun habang naglalakad-lakad. Anya habang pabalik sila ng bar matapos nilang kumain. As usual, natalo na naman siya nito sa billiards. Natawa naman si Rainer at napailing. So, ini-expect mo na next time may matatalo ka ulit, kaya nagre-request ka na ngayon ng kakainan? Ganun ba? Anito, napasimpleng inirapan naman niya. Syempre hindi no, sinasabi ko lang naman, ang hirap-hirap mo kasing talunin, pero gagalingan ko pa rin para mauwi ko na yung 100,000 na yan. Sagot naman niya na ikinatuwa nito. Kung mag-usap sila ay casual na lang dahil yun din naman ang gusto ni Rainer. Then, galingan mo pa para naman manalo ka na. Gamitin mo ng lahat ng mga itinuro sa'yo ng papa mo para manalo. Make him proud. Hamon pa nito sa kanya. Talaga. Di bale, kapag ako naman ang nanalo, ako naman ang manlilibre sa'yo, sir. Sa akin din galing ang pera mo eh. Paanong naging libre yun? Kung ibibigay mo na sa akin ng pera bilang premyo ko, pera ko na yun at hindi na yun sa'yo, sir. Oo na, panalo ka na. By the way, 2 weeks from now, birthday na ng daddy ko at isasabay na rin ang 51st anniversary ng company namin. Magkakaroon ng party so gusto sana kitang yayain na dumalo at maging date ko. If it's okay with you. Anito na ikinagulat niya. Ha? Date? Ako? Bakit naman ako, sir? Naku, hindi ako bagay sa mga ganyang party-party at saka wala akong maisusuot na maganda. Sigurado bongga ang party na yan kaya iba na lang, Sir Rainer. Tanggi agad niya rito. Hindi mo na kailangang problemahin ng susuotin mo dahil ako nang bahala ron, Mariposa. Hindi naman kita pababayaan dun eh. I will never leave you alone. I promise. Kung gusto mo, sandali lang tayo sa party din, iuwi rin kita agad. Ayoko lang kasi na sila daddy pa ang magde-decide ng magiging kapartner ko sa party. Nararamdaman kong gagawin na naman nila yun. Mahabang pangungumbinsi pa rin ito. Hindi ko alam, Sir Rainer. Hindi ako makapagpasyagad sa bagay na yan. Hindi kasi talaga ako sanay sa ganyan. It's okay. May 2 weeks pa naman para mag-isip-isip at makapag-decide. Pero sana pumayag ka. Anito na tinugon na lang niya ng pagtango. Matapos siyang maihatid nito ay nagpaalam na rin ito at nangakong babalik na lang ulit. Pumasok siya sa bar na malaki ang ngiti. Sa kabilang banda, abot langit ang ngiti ni Rainer at pasipol-sipol pa habang papasok sa kanilang mansyon. Masaya at buo na naman kasi ang gabi niya na nakasama na naman niya si Mariposa. Hindi pa man din siya nakakarating sa malawak na living area ng kanilang mansyon ay nakarinig na siya ng mga boses na nag-uusap. May bisita? Tanong niya sa sarili. Pagdating sa living area ay nakita niyang may kausap ang mga magulang. Ngunit nang makita ang pamilyar na babae na isa sa mga bisita, ay pumait agad ang mukha niya.
Jeez, what the hell is she doing here? Tanong niya sa sarili. Iiwas na sana siya at dadaan na lang sa likod ng mansyon pero nakita siya nito. Rainer? Hey Rainer! Tawag sa kanya ng matinis at nakakairitang boses ng babae. Napapikit siya ng mariin bago ito hinarap at nilapitan. Hey Heather, what's up? Peke siyang umiti sa dalaga na una pang yumakap sa kanya. I'm pretty good. How about you? Galing ako sa office mo kanina pero wala ka raw. Where have you been? Tanong nito. Sinaglit niya ng tingin ang mga magulang niya at ang mga magulang ni Heather na nakatingin na rin sa kanya. Ngumiti siya sa mga to. Yeah, may pinuntahan lang na importante. What are you doing here? Tanong niya rito. Nasa London na kasi ang mga ito dahil naroon ang kumpanya ng ama nito. Well, we came back dahil aaten kami sa birthday celebration ni Tito Rafael. Pero 2 weeks from now pa yun. Napaaga yata kayo. May aasikasuhin din kasing property si Dad dito kaya maaga na kami bumiyahe. Tapos na rin naman ang Fashion Week sa Milan so sumama na ako para na rin makita ka. Sagot nito bago yumakap sa braso niya. Ganun ba? Walang gana niyang sabi. I miss you, Rainer. Mahinang anito na may malagkit na titig na alam na niya ang ibig sabihin. Si Heather ay anak ng kaibigan ng daddy niya sa negosyo sa London. Hindi man alam ng pamilya nila pero dating naging bed buddy nila ang isa't isa. Nilayuan lang niya ito nang kinukulit na siya nito na maging magkasintahan sila. Wala naman kasi siyang nararamdamang pag-ibig kay Heather. Ang meron lang sila noon ay kasunduan na sinira rin ng dalaga. Son, kumain ka na ba? Tanong ng daddy niya. Yes dad. Kumain na po ako bago umuwi galing Cowboys. Binisita ko lang sandali ron. Cowboys? Is that your sports bar na ikinukwento ng daddy mo, Rainer? Usisan ng ama ni Heather. Tumango siya. Yes, Tito Zach. Really? May bar ka na? Can you bring me there? Maarteng singit na naman ni Heather. Yeah, next time. Anya at pasimpleng inalis ang kamay ng babae sa braso niya. I'm sorry guys pero aakyat na muna ako sa kwarto ko. I need to change and rest. Masyado ako napagod sa opisina. Excuse niya at umarte pang pagod na pagod. Pinayagan naman agad siya ng mga magulang. Nakita pa niya ang pagkasira ng mukha ni Heather. Baka nahalata na umiiwas siya. Naging abala na si Rainer sa mga sumunod na araw. Marami siyang kailangang asikasuhin sa kumpanya, lalo na sa darating na anniversary party na isasabay pa sa birthday celebration ng daddy niya na 5 araw na lang. Kailangan siya lagi nito para sa paghahanda, kaya pagkagaling sa kumpanya ay diretso uwi siya palagi. Hindi na muna siya nakakapunta sa Cowboys pero nakakausap naman niya si Mariposa sa cellphone at naiintindihan naman nito ang pagkaabala niya. Natutuwa siya sa dalaga dahil ibang-iba ito sa ibang babae na clingy at papansin. Pero nakadagdag sa stress niya si Heather na halos araw-araw kung puntahan siya, sa kumpanya man o sa mansyon nila. Kahapon nga lang ay pinuntahan na naman siya nito sa opisina niya at inaakit siya na mariin naman niyang tinanggihan. Kung noon siguro baka bumigay na siya, pero ngayon na gusto na niyang magbago para kay Mariposa, gagawin niya ang lahat para malayo sa tukso. Gusto niyang maging deserving siya kay Mariposa at hindi ito masaktan sa mga kagaguhan niya noon. Isang hapon ay umuwi siyang pagod na pagod. Naabutan niya ang daddy niya na nakaupo sa sofa mag-isa. Dad, what are you doing here? Nasaan si Mom? Tanong niya at lumapit dito. Nothing, iho. Nagpapahinga lang. Ang mami mo kasama ng lola mo. Lumabas sila para puntahan yung gagawa ng mga susuotin natin sa party. Sagot nito. Nagsalin ito ng alak na nasa mesa at inabutan siya. Tinanggap naman niya yon at naupo siya sa tabi nito. Meron ka na bang date sa darating na Biyernes, son? Si Heather ba? Tanong nito. Nilingon niya ito at inisang lagok muna ang alak bago sumagot. Yes, Dad, meron na. May inaya na ako maging date ko sa Friday. And it's not Heather. Yung binabalik-balikan mo bang waitress doon sa bar mo at dinidate mo? Si Mariposa Bernabe? Natigilan siya at napabaling sa ama niya. Gulat siyang alam nito ang tungkol sa babaeng nakabihag sa kanyang puso. Pero naalala niyang marami nga palang mata ang daddy niya. Yeah, Dad. Si Mariposa nga po. Pero hindi pa kasi siya pumapayag. Hindi pa ako nakakabalik ulit sa Cowboys at hindi ko pa natatanong kung pumapayag na ba siya o hindi. Sagot niya. Tinitigan siya ng masinsinan ng daddy niya bago uminom ng alak. Tell me honestly, Rainer. Itong si Mariposa, what do you want from her? What do you mean by that, Dad?
You know what I meant, Rainer. I'm asking you again. Anong kailangan mo kay Mariposa? Dad, I told you, nagbabago na po ako. Hindi na ako mababae. At si Mariposa, hindi siya katulad ng mga babaeng dumaan sa akin. My intentions with her is pure. Seryosong sagot niya. Your intentions? Bakit? Ano ba siya sa'yo? She's special, Dad. I like her. Sagot niyang derechahan. Napangiti siya nang maalala ang kakulitan ni Mariposa. And what makes her special? She's real, funny, and easy to get along with. Kung makikita mo siya, Dad, I'm sure magugustuhan mo rin ang personalidad na meron siya. She captured my attention the very first time I laid my eyes on her. And now I think she captured my heart too. Then what are you waiting for? Bakit hindi mo pa siya i-convince na umattend ng party at maging date mo? I want to meet her. Anito. Gagawin ko naman po yun, Dad. Naging abala lang ako sa trabaho at sa mga preparation para sa event. Leave the preparations to me. Gawin mo na ang dapat mong gawin para mapapayag si Mariposa na makadalo sa party. Is it okay with you, Dad? Kung si Mariposa ang babaeng makakapagpatino sa'yo, then ayos lang na saluhin ko mga maiiwan mo sa preparasyon. Ako nang bahala ron. Sige na, umakyat ka na para makapagbihis ka na at makapagpahinga. Anito. Tumayo naman siya at masayang nagpasalamat sa ama niya. Confirmation lang naman ito ang hinihintay niya. Kaya kinabukasan din, matapos ang trabaho niya sa kumpanya ay pinuntahan niya muli si Mariposa na isang linggo niya ring hindi nakita ng personal. Sa pagkamis nga niya rito ay hindi siya nakapagpigil na yakapin ito nang makita niya ito sa bar. Uy, Sir Rainer, sandali lang. Bakit mo ako niyayakap? Nakikita tayo ng mga tao, baka mamaya kung anong sabihin nila. Bitiw na, sir. Gulat na sabi nito sa biglang pagyakap niya. Oh, I'm sorry. Namiss lang kasi kita. Anya at kusa rin kumalas sa pagkakayakap dito. Lumaki lalo ang ngiti niya nang makitang nagboblush to. Ayos lang, tapos na rin naman. Nakayakap ka na rin at nakita na tayo ng mga tao. Pero akala ko ba'y marami kayong inaasikaso ngayon kaya hindi ka muna nagagawi rito, sir? Anong ginagawa mo po rito ngayon? Tapos na ba ang paghahanda nyo? Dinala niya muna si Mariposa sa di gaanong mataong bahagi ng bar at doon kinausap ng tahimik. Well, I'm almost done with the preparation. Si Dad na ang sumalo sa ilang natitira na kailangang asikasuhin. Pumunta lang talaga ako rito para makausap ka. Tungkol ba sa alok mo na maging date mo sa party, sir? Tumango siya. Yes, and I'm hoping na may magandang sagot ka na sa akin ngayon. Kasi ilang araw na lang bago ang party. So, pumapayag ka na ba? Actually, gusto ko rin makilala ni Dad. Kaya niya ako pinapunta rito. Sagot niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Mariposa sa narinig. Ha? Ako? Gusto makilala ng dad mo? Bakit naman, sir? Ngumiti siya at nagkabit-balikat. Kasi sabi ko may dala akong date galing dito sa Cowboys. And he said he wanted to meet you. Anya, natameme sandali si Mariposa at tila napaisip. Totoo ba yan? Baka naman prank mo lang yan, Sir Rainer, para pumayag ako. Duda nito na ikinatawa niya. Of course not. Hindi to prank, Mariposa. Kung gusto mo, isama na kita ngayon sa mansyon para makausap mo si Dad eh. Biro niya. Sira ka, sir. Huwag naman ganun. Oo na, sige na, sasama na ako. Pero wala akong isusuot at wala akong maireregalo sa daddy mo, sir. No need for that, Mariposa. Yung maka-attend ka lang ay sapat na. Lalo pat inaasahan ka niya. When about sa susuotin mo, may pinagawa na ako. Mamimili ka na lang na magugustuhan mo. Ha? Meron na agad-agad? Paano pala kung hindi ako pumayag? Di nasayang yung pinagawa mong damit, sir. I don't think so. Kasi alam ko naman na papayag ka. Anya at kumindat pa. Wow, so ano yan? Kung hindi nadaan sa santong dasalan, idadaan sa santong paspasan? Nagsalubong ang mga kilay ni Rainer at naguluhan. Ha? Anong santong dasalan, santong paspasan? What does it mean, Mariposa? Naguguluhan niyang tanong na ikinatawa nito. Hindi mo alam yun, sir? Hindi eh. Ano ba yun? Wala, wag mo nang pansinin, sir. Natatawang sabi ni Mariposa. Ngunit kinulit pa rin niya ito at nauwi na rin sa kwentuhan at kamustahan sa isang linggo nilang hindi pagkikita. Mabilis na dumaan ang mga araw at sumapit ang araw ng Biyernes.
Parang hindi maihing pusa si Mariposa dahil ngayong araw na ang party na dadaluhan niya kasama si Rainer. Kinakabahan ako, Insan. Anya kay Christine. Bakit kasi pumayag pa akong maging date ni Sir Rainer eh? Kasama niya sa silid niya si Christine na naatasan ni Rainer na mag-ayos sa kanya. Oh, bakit nga ba? Di ba nga kasi ayaw mong biguin kasi nga crush mo ka mo? Supla nito. Napairap siya habang inaayusan na siya nito. Grabe naman, hindi ba pwedeng dahil request din ng daddy niya na dumalo ako? Wow, ano yan? Meet the family na agad ng eksena wala pang ang ligawan? Gaga, walang ganun. Kaibigan lang ang tingin sa akin ni Sir Rainer at saka natutuwa lang siya sa akin, di ba nga sabi niya? Alam mo, hindi ko alam kung minsan syonga ka lang talaga o manhid ka, Mariposa. Obvious naman na type ka ni Sir Rainer. Yun nga lang, hindi natin alam kung type maging girlfriend o baka type maging koleksyon. Kaya ikaw, ingat-ingat din Insan ha. Napasimango tuloy siya sa sinabi nito. Hindi rin naman niya maalis minsan sa sarili na mapaisip na baka nga type rin siya ni Rainer. Na baka may gusto rin ito sa kanya tulad ng pagkagusto niya rito. Pero may mga bagay-bagay kasi siyang ikinakatakot at isa na roon ang background nito ng pagiging playboy. Natatakot siyang baka tama nga si Christine na may habol lang ito, kaya siya pinagtutuunan ng oras. Naguguluhan tuloy siya kung itutuloy bang nararamdaman niya para rito o pipigilan na lang ito bago pa man siya magsisi sa huli. Natapos si Christine sa pag-aayos sa kanya nang di niya namamalayan dahil sa paglipad ng isip niya kung saan-saan. Ayan! Oh my gosh, ang ganda mo be! Mukha kang diwata ng mga paru-paro. Anang pinsan niya na kinukuhanan pa siya ng pictures. For sure, mas maganda ka palalo kapag sinuot mo na ang gown mo. Sige na, bilis at isuot mo na. Anong oras na rin naman? Mamaya nandito na ang sundo mo. Tumingin si Mariposa sa kama niya kung nasaan ang puting kahon na naglalaman ng isa sa 3 gown na pinagpilian niya. Pinadala yun sa kanya kahapon at nasukat na rin niya. Tamang-tama naman sa katawan niya ang sukat. Matapos magbihis ay muling lumabas si Mariposa suot na ang gown at heels na nakaterno nito. Nagulat pa siya nang makitang nasa loob na rin ng silid niya ang mamaesang niya. Natulala ito nang makita siya. Simpleng makeup at hairstyle lang naman ang ginawa ng pinsan niya, pero nailabas nito ang natural na ganda niya at tamang-tama pa sa emerald na mermaid gown na suot niya. Mariposa, ikaw na ba yan anak? Ang ganda-ganda mo naman, mukha kang prinsesa. Puri ng mamaesang niya na once in a blue moon lang kung purihin siya. Maganda ba ma? Pang Disney princess na ba ang atake? Biro niya dahilan para malukot ang mukha ng madrasta. Ayos na sana panira lang yung pananalita mo at kilos. Umayos ka nga. Ang ganda-ganda ng suot mo at ayos mo pero ang salita mo pang kanto. Kumilos ka rin na parang tunay na prinsesa, hindi yung ganyan na ang bargas mong gumalaw at magsalita. Sermon nito na hindi talaga magpapalagpas, pero tinawanan na lang niya. Lumapit ito sa kanya at nakangiting pinagmasdan siya. Pero ang ganda mo anak, kung buhay pa ang papa't mama mo at nakikita ka ngayon, siguradong matutuwa silang may maganda silang anak na tulad mo. Naluluhang sabi nito. Ewan ba niya pero parang maiiyak din siya na hindi niya maintindihan. Ma, wag na tayong magdrama rito, baka masira pa ang makeup ko. At saka, hindi naman ako star of the night dito. Dadalo lang ako sa party at makikikain dun sa mayayaman. Huwag kayong mag-alala, may plastic labo na ako sa bag para mamaya pang Sharon. Ipupustit kita ng steak. Biro niya sa madrasta. Natawa ang mamaesang niya at pinalo ang braso niya. Baliw ka talagang bata ka. Nandun na papatak na ang luha ko. Sinira mo pa. Bawal kasi mang iyakan. Uhulas agad ang makeup ko. O siya, basta ang paalala ko sa'yo Mariposa, noon ko pa pangarap na makahanap ka ng lalaking na babagay sa'yo at makakapagpabago sa'yo. At mukhang unti-unti na yung nangyayari. Pero wag mong kakalimutan na ingatan ng sarili mo, lalo pat sobrang layo ng pagitan nyo ni Rainer. Alam mo ang ibig kong sabihin. Alam ko po ma, at hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero tulad ng sabi ko, kaibigan lang naman po si Rainer at malayong magugustuhan niya ako. Hindi mo alam ang kayang gawin ng puso, anak. Kapag yan tumibok, hahamakan niya ng lahat, makamtan lamang ang ninanais. Ganun ang kapangyarihan ng pag-ibig, Mariposa. Wala yang kinikilalang edad, lahi, kasarian, kulay,
At kahit na estado pa sa buhay, ang pag-ibig ay pag-ibig. Natameme si Mariposa sa mga sinabi ni Mama Esang. Minsan lang kung magsalita ito ng ganun kalalim, pero siguradong tatama at tatatak. Naputo lang ang dramahan nila nang tawagin na sila ng mga kapatid niyang lalaki. Nasa baba na raw si Rainer at naghihintay sa kanya. Sama-sama silang bumaba at sa salas ay naabutan nila si Rainer na nakasuot na rin ng magarang tuxedo. Mas lalong lumabas ang kagwapuhan ng binatang tulala na sa kanya habang naglalakad palapit dito. Wow, you're so beautiful, Mariposa. Bagay na bagay sa'yo ang ayos mo. Natutula lang po rin ito at ewan ba niya? Bigla na lang siyang nahiya. Salamat, Sir Rainer. Nasabi na lang niya. Bumaling naman si Rainer sa madrasta niya at magalang na nagmano rito. Good evening po, ma'am. Ako po si Rainer Valenciano. It's so nice to finally meet you po. Sabi nito. Yun kasi ang unang beses na magkikita ang mga to. Kinagagalak din kitang makilala, sir. Maraming nakukwento tong si Mariposa at Christine sa akin tungkol sa'yo. Anang Mama Esang niya. Nakita niya ang pasimpleng silip ni Rainer sa kanya bago ngumiti. Ganun po ba? I hope magaganda po ang narinig nyo. Oo naman, pero may iilan din na wag na mabanggit. Si Mariposa ang nahiya kaya sumingit na siya bago pa mauwi sa kung saan ang usapan. Siguro mas maganda kung aalis na tayo, Sir Rainer. Baka kasi nagsisimula na ang party. Mauuna na po kami, ma. Aniya sabay harap sa madrasta. O sige, mag-iingat kayo Umuwi ng maaga. Sir Rainer, ikaw nang bahala rito sa Mariposa namin ha. Kinuha mo ng buo, ibalik mo ng buo, maliwanag. Bilin ng mama niya kay Rainer. Yes po, ma'am. I'll take good care of Mariposa po. Ako na po ang bahala sa kanya. And Rainer na lang din pong itawag niyo sa akin. Sige, kung ganun mag-iingat kayo, Rainer. Mariposa, mag-enjoy ka anak. Mag-behave. Opo, ma. Hindi naman ako bata. Hirit niya bago nagpaalam sa mga to. Hinatid pa sila ng mga ito sa labas bago sila sumakay sa sasakyang maghahatid sa kanila sa venue. Pinagbuksan siya ni Rainer ng pintuan at inalalayang sumakay bago ito tumabi sa kanya. You're really beautiful tonight, Mariposa. Sabi muli ni Rainer na nasa tabi niya. Napangiti siya rito. Oo na, Sir Rainer. Nasabi mo na kaya kanina. Mamaya di na ako maniniwala. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Mariposa. And, pwedeng humingi ng favor? Ano po yun, sir? Pwede ba na Rainer na lang ang itawag mo sa akin from now on? Since we're already talking casually, sana i-drop mo na rin ang pagpo sa akin at pagtawag ng sir. Rainer is enough. Sige po. Ang ibig kong sabihin, sige, kung yun ang gusto mo, Rainer. That's better. May bibigay nga pala ako sa'yo, Mariposa. Kulang pa kasi ang suot mo. You need this para maging mas precious ka ngayong gabi. Sabi nito at may inalabas na isang velvet box. Pagbukas nito ay nagulat siya sa laman. Isang kwintas na ang pendant ay paru-paro na yari sa emerald. When I saw this yesterday, ikaw agad ang pumasok sa isipan ko. Kaya binili ko kaagad para ibigay sa'yo. This is my gift for you and my token of appreciation sa pagbayag na maging date ko. Sabi nito hawak ang pendant. Nako, Rainer, hindi ko matatanggap yan. Sobra-sobra na yan at saka mukhang ang mahal-mahal niyan. Hindi ko matatanggap. Sorry. But I bought this for you. Please accept this and just wear it, Mariposa. Gusto kong makita na suot mo to. Please? Pakiusap nito. Napalunok na lang si Mariposa dahil alam niyang hindi biro ang presyo ng necklace na yon na gusto nitong ibigay sa kanya. Kaya sa huli ay wala rin siyang nagawa, kundi tanggapin yon, dahil hindi siya tinatantanan ni Rainer. Sige na nga, pero ibabalik ko rin sa iyo to after ng party. Isusuot ko lang ngayon dahil gusto mong suotin ko. Hindi ko talaga matatanggap to. Sabi niya. Ngumiti lang si Rainer at walang sinabi. Ito na rin ang tumulong sa kanya na suotin ng alahas. Bumalik ang kaba ni Mariposa nang makarating na rin sila sa venue. Pagbaba pa lang ng sasakyan ay rinig at kita na niya ang kasiyahan sa loob ng malaking banquet hall. Hey, are you okay? Relax ka lang, walang kakain sa riyan sa loob. Kasama mo naman ako, hindi kita iiwan. At tulad ng usapan natin, kapag naiinip ka na, magsabi ka lang para maihatid na kita. Ani Rainer na nakaalalay sa kanya. Tanging pagtango na lang ang naging tugon ni Mariposa at huminga ng malalim.
Nang makapasok sila sa loob ay napansin agad sila ng mga bisita. Marami ang bumati kay Rainer, ngunit mas marami rin ang natanggap niya mga nagtatanong na tingin kung sino siya. May ilang bulungan pa nga siyang naririnig na binaliwala na lang niya. Maya-maya ay isang magandang babaeng naka-red na gown ang sumalubong sa kanila. "Rainer, oh my gosh, where have you been? Kanina pa kita hinahanap." Maarteng sabi ng babae bago bumaling sa kanya. Tumaas ang isang kilay nito at pinasadahan si Mariposa ng tingin. "How is she, Rainer? Parang ngayon ko lang siya nakita." "She's my lovely date, Heather. She's Mariposa." Sagot ni Rainer at ngumiti pa ng matamis sa kanya. "Oh, really? I see. So kaya pala ayaw mo ka maging date dahil may dadalhin kang bagong koleksyon?" Sabi nito na hindi nagustuhan ni Rainer. "Watch your mouth, Heather. Wag na wag mong babastusin si Mariposa sa harapan ko." Nagtitimping angel nito sa babae. "Oh, may nasabi ba kung hindi dapat?" "I'm sorry, my fault." Sabi naman nito na halatang peke naman. Hindi na ito kinubo ni Rainer at nilagpasan na lang nila ito. "Wag mo nang pansinin ang sinabi ng babaeng yun, Mariposa. Wala lang talagang masabing maganda yun." Anito, gusto pa sana niyang tanungin ito kung sino ba si Heather, pero nanahimik na lang siya. Sandali lang din ay narating na rin nila ang mga magulang ni Rainer na may kausap na mga bisita. Kinabahan si Mariposa nang lapitan nila ang mga to. "Mom, Dad, Lolo, Lola, meet my beautiful date." Proud na anito at pinakilala siya. "She's Mariposa, the one I'm telling you, Dad." "So, ikaw pala si Mariposa. Nice to finally meet you, Iha." Sabi ng ama ni Rainer. Kahit kabadong-kabado siya nakaharap ang pamilya nito, ay nakuha pa rin niyang ngumiti sa mga ito at bumati. Magandang gabi po sa inyong lahat. And happy birthday po sa inyo, sir." Bati niya sa daddy ni Rainer. "Thank you, Mariposa. Tama lang ang dating nyo. The program is about to start. Let's go to our table." Naupo nga sila sa espesyal na table para sa pamilya Valenciano. Hiyang-hiya si Mariposa na nasa kanya halos ang atensyon ng karamihan. Nagsimula ang program sa speech ni Rainer at ng ama nito bilang pagbati at pasasalamat sa mga dumalo. Medyo mahaba-haba rin ang panimula ng program, kaya tanging ang ina at grandparents lang ni Rainer ang kasama niya sa table. "Are you okay, Iha?" Tanong ng ina ni Rainer at hinawakan pa ang kamay niya. Opo ma'am. Ayos na po ako. Medyo ginugutom na lang po. Ang haba kasi magsalita ni Sir Rainer." Gusto niyang umuwi sa nasabi niya pero hindi naman na niya mababawi pa. Nagulat na lang siya nang tumawa ito. "Tama nga si Rainer. You're so funny nga at maganda. I like you, Mariposa." Anito at literal na nag-init ang mukha niya. Salamat po ma'am." Nahihiyang nasabi na lang niya. Bumaba rin ang mag-ama pagkatapos magsalita ng mga ito at nagsimula na sila sa pagkain. Habang kumakain ay si Mariposa ang naging topic sa table. Binibida ni Rainer ang personalidad na meron siya at ang kahusayan niya sa paglalaro ng billiards at pagiging mahusay sa trabaho. "So, you love playing billiards din pala. Alam mo ba na ako nagturo kay Rainer na mag-billiards?" Anang daddy ni Rainer. "Talaga po? Nako, edi mas magaling po pala kayo kaysa kay Sir Rainer. Aayain ko pa naman po sana kayo maglaro minsan kaso baka mapahiya po ako." Biro niya sa Ginoo. Medyo kampante na siya makipag-usap sa mga ito dahil mababait talaga ang mga ito at hindi niya ramdam na hindi siya welcome. Sa tabi naman niya ay kitang-kita niyang masaya si Rainer na para bang nanalo ito sa loto sa laki ng ngiti nito. "Matagal-tagal na rin akong walang laro kaya hindi ko alam kung marunong pa ako. But sure, we can play one of these days, Mariposa." Sagot din nito. Matapos sa pagkain ay muling nagpaalam si Rainer at ang ama nito nang may lumapit ng mga bisita sa mga ito at nakipag-usap. Kinuha mo ng pagkakataon yun ni Mariposa para magbanyo. Ma'am, magbabanyo lang po ako sandali." Paalam niya sa ina ni Rainer. "Oh sure Iha, gusto mong samahan kita?" "Ay hindi na po, kaya ko naman po at saka alam ko na po kung saan ang CR." Sagot niya bagamat hindi naman totoo. Nahihiya lang talaga siya na samahan pa siya nito. Tumayo na rin siya nang makapagpaalam at hinanap ang CR. Nakapagtanong naman na siya sa isang waitress at itinuro sa kanya ang daan. Nilakad niya mula hallway papunta sa banyo nang may humila bigla sa braso niya. Medyo malakas yun kaya halos matumba siya sa suot niyang heels. "Aray, ano ba? Bakit mo ba ako hinila?" Inis na bulalas niya. Nagulat siya nang makita ang mataray na mukha ni Heather.
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Layuan mo si Rainer. Mataray nitong sabi. Nagsalubong naman ang mga kilay niya. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka naman siguro tanga para hindi maintindihan ng sinabi ko, right? Leave Rainer alone. Layuan mo siya dahil hindi kayo bagay. And I'm doing this para na rin sa ikabubuti mo. I heard na waitress ka lang niya sa bar. So, huwag ka na mag-assume na papatulan ka niya. I know him very well. Ang mga tulad mong babae, madali lang niyang mapapaikot sa mga palad niya. At kapag tapos na siya sa'yo, iiwan ka na lang niya tulad ng mga nauna sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka. Mahabang sabi nito na hindi na bumaba ang isang kilay. Ganun ba? Tulad ba ng ginawang pang-iiwan niya sa'yo kasi tapos na rin siya sa'yo? Buwelta niya na hindi nito inaasahan. Hindi naman siya papayag na hindi siya makakabawi rito. Ba't matabil din ang dila mo Ikaw na nga binabalaan dyan? Salamat sa concern mo pero ireserbo mo na lang yun sa sarili mo. Mukhang mas kailangan mo. Huwag ka mag-alala sa akin kasi kaya ko ang sarili ko. Hindi naman ako katulad ng ibang babae na habol ng habol sa kanya. Tulad mo. Dagdag pa niya dahilan para mainis na ito. How dare you? Hiyaw nito at mabilis siyang sinampal. Don't talk so high, bitch. Magtapang-tapangan ka ngayon. Pero isiksik mo sa utak mo na laruan ka lang ni Rainer at hindi ka niya papatulan. You're just his flavor of the month now. Ilusyonada ka. Naudlot ng paghahamak nito sa kanya nang sampalin niya rin ito pabalik na ikinagulat nito. Ouch! Masakit, di ba? Gusto mong dagdagan ko pa para matauhan ka? Laos ng ganyang eksena, hoy. Ano naman kung flavor of the month niya ako ngayon? At least ako yung flavor na kadate niya ngayon at kasama niya sa table nilang pamilya. At sisiguraduhin kong ako rin ang flavor na hindi na niya ipagpapalit at pangmatagalan na. Hindi tulad mo na pinagsawaan na. Anya na lalong nagpapikon sa babae. Akmang susugod na sana ito nang dumating si Rainer na pumigil sa kanilang dalawa. Heather, what's happening here? Tanong nito sa babae na bigla na lang nagpaawa. Rainer, that girl, she slapped me. Kinakausap ko lang naman siya tapos sinampal na lang niya ako bigla. Sumbong nito. Sinampal bigla? Singit ni Mariposa. Ikaw kayang nauna at hindi pa kikipag-usap ang ginagawa mo kanina. Hinahamak mo ako. Kapaka-arte mo, ang galing mo umarte. Dagdagan ko pa yung sampal mo, gusto mo? That's enough. Both of you, tama na. Baka makita pa tayo ni Dad at masira ang party niya. Mataas ang boses na awat na sa kanila ni Rainer. Nawala na sa mood si Mariposa dahil nasira na ni Heather. Makaalis na nga rito. Baka di pa ako makapagpigil at masabunutan ko yan. Anya at lumakad palabas ng hall. Narinig niya ang pagtawag at paghabol ni Rainer sa kanya. Mariposa, sandali lang. Where are you going? San pa? Di uuwi na. Ayoko nang bumalik doon. Baka makita ko pa yung demonita mong ex at magka-round to pa ang sampalan namin. Ex? No, Heather's not my ex. Di ano? Ano mo siya? She's my bed warmer. Pero matagal na yun, and trust me, nilayuan ko siya matagal na. At bakit ka naman nagpapaliwanag sa akin? Because I don't want to ruin your trust. Ayokong masira sa'yo, Mariposa. Bakit? Napatitig ito ng masinsinan sa kanya at nagbitiw ng malalim na paghinga. Dahil gusto kita at plano kong manligaw sa'yo, Mariposa. Pag-amin nito, medyo nabigla siya pero pinili niyang itago ang pagkabigla at pagbilis ng tibok ng puso niya. Ito naman ang gusto niya. Ewan niya ba't kinakabahan siya? Gusto mo ko? Gustong Sir Rainer? Gustong maging bedwarmer mo rin? No, hindi ganyan, Mariposa. I like you to become my girlfriend. A serious girlfriend. Tuluyang natameme si Mariposa at napatitig na lang kay Rainer. Pigil na pigil niya ang malalim na paghinga at ang malalakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na naririnig niya yun ngayon na gusto siya ng taong gusto niya rin. I know, hindi ko kaagad makukuha ang tiwala mo na maniwala sa akin dahil sa background ko. Pero trust me, Mariposa, matagal na akong tumigil sa pambababae at hindi ko na ulit yun gagawin dahil nakita ko ng babaeng nakapagpatino sa akin. Ang babaeng hinahanap ng puso ko. Sabi nito nang walang makuhang tugon mula sa kanya. Nanatiling tikom ang mga bibig ni Mariposa. Nung una kitang nakita sa Cowboys, nahulog na ako kagad sa kagandahan ng personalidad mo, Mariposa. Ikaw yung unang babaeng kumuha ng atensyon ko at ginusto ko mas makilala ka pa. Sa mga araw na dumaan na nakikilala kita, mas lalo ako nahuhulog sa'yo.
And I don't think na maitatago ko pa to. Gusto kita. At sana ibigyan mo ako ng chance na makapanligaw sa'yo at mapatunayan sa'yo ang malinis kong intensyon. Nakatitig lang si Mariposa habang nagsasalita ito. Hinahanap niya sa mga mata nito ang pagpapanggap at kung pinapaikot lang ba siya nito tulad ng sabi ni Heather. Ngunit wala naman siyang makita sa mga mata nito kundi kaseryosohan at puno ng katotohanan. Hindi niya alam kung yun ba talaga ang totoo o dahil deep inside her, gusto niya rin ang naririnig mula rito. Bahala ka, anya pagkuwan. Ha? What do you mean? Anong bahala ako, Mariposa? Bahala ka sa buhay mo, Rainer. Matanda ka na. Bahala ka kung maniligaw ka o hindi. So, pwede nga? Ano nga? Pangungulit nito na parang bata. Oo na, ikaw na nga ang bahala eh. Ihatid mo na nga ako sa amin. Sabihin mo na lang sa pamilya mo na nauna na ako at kunwari masama ang pakiramdam ko. Anya't nauna nang lumakad sa parking lot para itago ang pigil niyang ngiti. Sino ba naman ang hindi mapapangiti na liligawan ka ng taong gusto mo? Matapos ang gabing yon ay nagsimula na nga ang panliligaw ni Rainer kay Mariposa. Sa loob ng 1 linggo ay araw-araw siyang pinupuntahan nito sa Cowboys para yayain kumain na nakagawian na nila. Bagamat nakakaramdam na ang mga katrabaho, tanging ang Mama Esang pa lang at si Christine ang nakakaalam na nanliligaw na sa kanya si Rainer. Hindi niya alam kung alam na rin ba sa side ng pamilya nito, pero ang sabi naman nito ay ito na ang bahala. Isang hapon habang abala sila sa paghahanda bago magbukas ang Cowboys ay tinawag siya ng pinsan niya. Mariposa, may naghahanap sa'yo. Ani Christine. Tinigil niya muna ang ginagawa at hinarap to. Sino? Si Rainer ba? Oo, pero may kasama eh. Halika na, bilis. Hinila siya nito palabas ng kusina at pagdating sa service area ng bar ay nagulat siya sa mga kasama ni Rainer. Sir Rafael, Ma'am Jessel, magandang hapon po sa inyo. Bati niya sa mga ito. Sinaglit niya rin ng tingin si Rainer na nakangiti sa kanya. Bumati rin naman ang mga to sa kanya. Mom and Dad wants to see the place. Uuwi na kasi sila bukas pabalik ng London kaya bumisita na muna sila at para makausap ka na rin daw. Sabi ni Rainer. At gusto ko rin sana yayain ka maglaro ng billiard sandali, Mariposa. Kung okay lang sa'yo at hindi ka nakakaabala. Segunda naman ang daddy nito. Nako, sige po. Wala naman pong problema, sir. Tara po, nandito po ang billiard area namin. Siya ang nagtour sa mga ito sa Cowboys. Nakasunod lang si Rainer na nakangiti lang palagi at pinagmamasdan siya habang kausap niya ang mga magulang nito. Ano po pala, sorry po pala kung hindi po ako nakapagpaalam sa inyo ng party. Anya nang makarating sila sa billiards area. Sila pa lang ang naroon. It's okay, Iha. Naipaliwanag naman na sa amin ni Rainer at nakwento na rin niya ang meron kayo ngayon. Sagot ng ina ng binata. Bahagyang nag-init ang pisngi niya nang tingnan niya si Rainer na nakangisi lamang. Nagmauting pa ito na parang sinasabing I told you. Unang nagkayayaan muna na maglaro ang mag-ama at susunod naman siyang makakalaro ng daddy ni Rainer. Habang nanonood ay nasa tabi naman niya ang ina nito na nakahawak sa braso niya. You know what? I really love your personality and your vibe, Iha. Unang kita ko pa lang sa'yo nung dinala ka ni Rainer sa party, nagustuhan na kita. Anito kaya napatingin siya rito. Kita ko rin sa mga mata ni Rainer every time na kinukwento ka niya sa amin na mahal ka niya. Kaya nga suportado namin ang panliligaw niya sa'yo. Alam kong alam mo na babaero ang anak kong yan at maraming kalokohan. Pero nakita ko namang nagbabago na siya at isa ka sa malaking dahilan ng pagbabago niya, Mariposa. Napangiti siya nang marinig ang suporta sa kanila ng ina ni Rainer. Hindi pa man din sila nito ay mukhang kuha na niya ang boto ng mga to. Nako, wala naman po akong ginawa para mapabago siya, ma'am. Kagustuhan niya po ang magbago. Kung hindi naman po bukal sa loob niya ang pagbabago, kahit na sino pang babaeng dumaan sa kanya at ligawan niya, magloloko at magloloko pa rin po siya. Sagot niya. Pero malaking bahagi ka ng kagustuhan niyang yun. Kaya salamat pa rin, Mariposa. Good influence ka sa anak ko. Nakikita ko rin naging responsable na siya. Sana'y mabigyan mo siya ng chance, Iha. At kung sasaktan ka niya, magsabi ka lang at kami ang bahalang kumastigo sa kanya. Mabait naman po si Rainer, ma'am. Call me Tita Iha. And hope soon, mommy na rin. Sige po, tita. Wala na siyang masabi. Napakasaya niya dahil kung sakali ay ganito kabait pala ang magiging mga binan niya. Mayayaman na, mababait pa.
In-expect niya noong una na makakalaban niya ang mga magulang ni Rainer. At gaya sa mga movie, baka oferan siya ng milyon layuan lamang ang anak ng mga to. Pero mabuti naman at kabaliktaran pala. Matapos maglaro ang mag-ama, ay si Mariposa naman ang sunod na nakipaglaro sa ama ni Rainer. Nanalo siya laban dito, pero ramdam niyang hindi naman ito ginalingan. Para bang gusto lang talaga siya nitong makalaro. I really enjoyed playing billiards with you, Mariposa. I hope na sa susunod na balik namin makapaglaro tayo ulit. Dun sa mansyon tayo. May billiard table din kami ron. Para mas marami tayong oras dun. Nakangiting sabi ng Ginoo. Nasa labas na sila ng bar at nagpapaalam na ang mga ito para umuwi. Oo naman po, hihintayin ko po kayo ulit. Maraming salamat rin po. Na-enjoy ko rin pong makipaglaro sa inyo. Ang galing niyo po, sir. Anya, nagulat na lang siya nang yakapin siya ng ina ni Rainer. Sana pagbalik din namin ay hindi na sir at mamang tawag mo sa amin. Yung sinabi ko kanina ha. I'm happy na nakilala ka ng anak ko, Mariposa. Ikaw nang bahala sa kanya rito. Kung may kalokohan siya na ginawa, itawag mo sa amin at kakastiguhin namin, okay? Sabi nito at kumindot pa sa kanya. Napangiti naman siya at tumango. Opo, ako na pang bahala. Ako po ang magiging mata niyo rito. Mauna na kami, Mariposa. We'll see you again soon. Paalam ng ama ni Rainer. See you again po. Ingat po kayo sa biyahe. Matapos niyang magpaalam ay sumakay na ang mga ito sa sasakyan. Naiwan si Rainer na nakatayo sa tabi niya. O bakit nandito ka? Hindi mo ba sila ihahatid man lang sa airport? Untag niya rito sa binata. Nagsabi na ako kanina sa kanila na ihahatid sila, pero tumanggi sila. Dito na lang daw ako magstay sa tabi ng pinakamagandang paro-paro ng buhay ko. Anito na may pambobola. Nako po, wala na. Bumanat na naman siya. Akala niya kinadagdag ng kagwapuhan niya yun. Bakit hindi ba? Pogi naman ang soon-to-be boyfriend mo ah. Anito at pumorma pang nagpapapogi. Lihim na kinilig si Mariposa sa sinabi nito na hindi niya pinahalata. Sira, ang advance mo naman masyado 1 week pa lang nanliligaw. Doon rin naman kasi ang punta nun. Ewan ko sa'yo. Tara na nga sa loob. Maya-maya magbubukas na tayo. Nagpatuloy ang ligawan nila at tumagal yun ng 3 buwan bago sinagot ni Mariposa si Rainer. Tumagal ng ganon dahil gusto munang makasiguro ni Mariposa na seryoso nga talaga ito sa kanya. At napatunayan naman itong seryoso ito sa nararamdaman at wala na ring kalokohan sa pambababae. Talagang siguraduhin mo lang na walang babae, Rainer. Dahil kapag ikaw nahuli ko, nako, puputulin ko talaga yung ano mo. Banta pa niya rito at itinuro ang harapan ng pantalon nito. Mabilis naman tinakpan yun ni Rainer. Nasa mansyon sila at inimbitan ng binata si Rainer na doon sila tumambay dahil pareho nilang day off sa trabaho. I promise baby, wala na akong ibang babaeng pagtutuunan ng pansin at lalambingin kundi ikaw lang. I love you, my butterfly. Thank you for accepting my love kahit na dating playboy tong boyfriend mo. Anito, napangiti naman siya at hinalikan ng mabilis ang labi nito. Dati naman na yon at nakita ko namang nagbago ka na. Ibinibigay ko ng buo ang pagtitiwala at puso ko sa iyo, Rainer. Sana hindi mo to sirain. Mahal na mahal din kita. I swear, ikaw lang ang nag-iisang babae sa puso ko. Hindi ko sisirain ang tiwalang binigay mo at hindi ko sasayangin ang pagmamahal na meron tayo. Ikaw lang sapat na. Umaapaw na ako sa kaligayahan at kakontentuhan. Malambing na sabi ni Rainer bago siya hinalikan sa labi. Dapat lang. Nangingiting Anya pero deep inside ay maiihi na sa kilig. So now, I can finally give this back to you. Iyon naman kasi talaga to kaya sana tanggapin mo ulit at wag mo nang ibalik. Wika pa nito habang isinusuot ang emerald butterfly necklace na ibinalik niya rito kinabukasan after ng party. Soon, singsing naman ang ibibigay ko sa iyo kalakip ng pangakong mamahalin ka habang buhay at idudugtong ko ang pangalan ko sa pangalan mo. I will surely marry you, Mariposa. Bakit napaka-advance mong mag-isip talaga, Rainer? Kakasagot ko pa nga lang sa'yo kasal naman agad ang iniisip mo. Hindi ba pwedeng i-enjoy na lang muna natin ng sandaling to? Biro niya, bagamat sa isip ay gusto niya ring umabot si Leron. Manifesting lang, baby. Just like what I did nung nanliligaw pa ako. But yeah, we will surely enjoy this moment. I love you, my butterfly. Anito at kinulong siya sa mahigpit at mainit na yakap nito. Napapikit na lamang at nakangiting hinayaan ni Mariposa ang sarili na balutin ng pagmamahal nito.
Pagkatapos ay isinuot nito ang kwintas sa leeg niya. Don't expect na isusuot ko to palagi ha. Wika niya habang haplos ang kwintas. Bakit ayaw mo ba? Gusto, kaso mahal to babe. Ayaw kong manakaw to at maging dahilan pa ng ikakapahama ko. Isusuot ko lang siya kapag may date tayo, okay? Okay na po. Basta iingatan mo, walang kaso. I love you, Mariposa. Thanks for coming into my life. I love you too, Rainer. Nagtagal na 3 taon ng pagsasama ni na Rainer at Mariposa bilang magkasintahan bago nila napagpasyahang magpakasal. At 2 taon naman matapos maikasal ay nagbunga rin ang pagmamahalan nila ng kanilang unang anak na babae. Wala nang mahihiling pa si Mariposa. Hindi man niya naiuwi ang 100K na pustahan, ang kapalit naman nito ay ang lalaking natutong magmahal ng totoo. Si Rainer na dati sanay sa laro at panandali ang saya, natutong pumili at manindigan sa taong hindi kailanman nagkunwari. Sa simpleng pustahan sila nagsimula, pero sa isang tunay na kami nagtapos ang lahat. Sinong mag-aakala na ang dating playboy, asawa't ama na ngayon, at ang waitress na minsang hinamon niya sa bilyaran, siya na ngayon ang babaeng hindi niya kayang bitiwan. Love doesn't always begin with flowers and grand gestures. Sometimes, it starts with a dare, and grows with a choice. It's not about who impresses you the most, but who stays real when no one's watching. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.